Kong Ace, pasensya na po talaga ha. Oo, subukan nga po natin, Yes, sir. sige. Yan. Apo. Oo. Apo. Sige. Yan, One, two. clear na ba? Clear na? Yan, medyo okay po ngayon. Sige, Kong, your reaction to that, systematic oppression na ginagawa daw po ng Congress. Unang-una, hindi naman si Attorney Zulaika Lopez ang nililitis dito, kundi ang ating Vice Presidente, no? Kung naging basihan nila na mukhang tama lang ang ginawa ng Vice Presidente dahil merong systematic oppression, ay hindi po yan naayon sa ating mga batas. Remember, ang opisina ng Vice Presidente ay tinitingala, no, ng maraming kababayan natin, at hindi lahat naman ay sang-ayon na may kinikilos ang ating Vice Presidente na hindi karapat-dapat sa kanyang opisina, no? May mga krimen na kapag ginawa ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ito ay nagiging usapin ng public trust Apo. at yung fitness niya to remain in office. So yan, napakahalaga yan, di ba? Kasi nga, tinitingala natin, no? Example na, halimbawa, nakasakay ka sa eroplano, papunta ka ng Surigao del Norte, halimbawa, no? Magbabakasyon ka. Apo. Ngayon, may isang pasahero doon na lasing at nagwawala at nagbabanta. Pwede siyang kasuhan. Di ba? Pwede siyang kasuhan doon. Pero halimbawa, kung yung mismong piloto ang lasing, at sinabi niya na nagsalita siya ng pagbabanta na ipapasirkus ko itong eroplano, hindi ba paglabag yun sa kanyang opisina bilang isang piloto na hawak niya ang buhay ng maraming tao? Opo. Parang ganun yung analogy, no? Parang ganun yung analogy kasi kaya ito ay nahulog bilang isang sinasabi nating high crimes. Kasi nga, merong misconduct, merong serious misconduct. Isang second highest public official na nag-demonstrate ng halimbawa ng abuse of public office niya o hindi kaya yung grave breach of trust Apo. na nakadikit o nakaakibat sa kanyang opisina bilang pangalawang pinakamakapangyarihang opisyal sa ating gobyerno. So yun ho ang aming pinupunto dito sa Article 4 na grave threats and inciting to sedition, which is a culpable violation of the Constitution. At ito ang considered to be so-called high crimes. Hindi kagaya sa, halimbawa, kung tayo, Ricky, ang nagbanta, no, sa kapitbahay natin. No, kailangan i-prove yung ilabas ng abogado nung nagdemanda sa atin yung mga elements ng crime. Dito dito parang hindi naman yung quantum of evidence hindi naman ganun kabigat kagaya ng pagbabanta ko o pagbabanta mo sa kapitbahay mo, no, sa kapitbahay natin. Ito ay opisina ng pangalawang pangulo sa ating bansa. Siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating gobyerno at tinitingala ng maraming tao. And she is expected to have a demeanor or a conduct na fit dun sa kanyang opisina. Opo. Kong, so sa inyo hindi rin nag-hold water yung insinuation. Well, actually, parang ito yung sinasabi rin ni Attorney Vinluan doon that when the Vice President was uttering those words, she was acting not as a Vice President. But because of the many threats sa kanila, isama mo na si Attorney Zulaika at saka sa kanya ring buhay, yung sinasabi niya, parang bilang nanay, bilang miyembro ng isang pamilya yung pagbabanta. Anong tingin niyo doon bilang kayo abogado rin? Well, Ricky, hindi ako abogado, no? I'm not a lawyer. So, para lang sa pagkakaintindi ko at sa pagkakabasa ko sa ating batas, iba yung kaakibat ng opisina ng pangalawang pangulo sa ating ordinaryong mga mamamayan, no? Kung magiging dahilan na pwede na tayo magbanta pala kapag halimbawa meron ding nagbanta sa atin, alam natin na ito ay isang batas under the revised penal code na
pinagbabawal. At Opo. hindi mo pwedeng gawin, no? Hindi mo pwedeng gawin. Much more na hindi dapat ginagawa ng ating pangalawang Pangulo. Mhm. Kaya din So, ang... sige, go ahead, Kong Ace. Kaya ganun kataas ang elemento na dapat yung demeanor ng ating pangalawang Pangulo ay isa sa usapin na dapat hindi mawala ang tiwala ng ating mga mamamayan sa kanyang personalidad at sa kanyang opisina. Yeah. The moment you violate the breach or the moment you breach that trust, ano na yun? Ika nga, isa ng offense na nakomit mo na sa aking paniwala ay isang impeachable offense. Tsaka parang yung idea, Kong, na you cannot separate the art from the artist. Parang... Yan, tama. Oo, parang... That's the best way to put it. Parang anumang sombrero ang suot mo, vice presidente ka pa rin kahit saan ka magpunta. Apo. At parang Kasi yung... remember yung trust ng taong bayan. Opo. Mabigat yan. Iyan ay sinaalang ng ating mga botante sa isang leader na pinili natin. Opo. So hindi dapat nasisira yung tiwalang yan, no? Opo. Mabigat yung masyadong malalim at mabigat ang ibig sabihin ng trust Yeah. And yung opisinang yun is a public office, therefore equals public trust. Opo. Yun din yung tinitrain na argumento ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano doon sa kanyang pagtatanong. Pinapakarakterize niya kay NBI agent Kalilong yung klase ng banta kung ito'y conditional threat. Kasi parang yung pagbabanta, ang sinasabi naman ng Vice President ay kung may mangyari sa akin, patayin mo si BBM. Parang ganon. So sa inyo ho ay wala ring classification kasi sinagot din naman on a personal note ni Kalilong na a threat is a threat. Parang so yun din ho ang yun din po ba ang parang dito binabangkohan ng House panel dito? A threat is a threat, walang conditional. Tama ka diyan, Ricky, no? A threat is a threat. Okay. Diba, a threat is not chismis, is not marites. A threat is a threat. Binitawan mo yung salitang yan dahil ikaw ay meron kang pinupunto. Di ba? Threat is a threat. It should not be interpreted any other way. All right, klaro. Now, doon po sa assassin thing, no? I think si Senador Bam Aquino yung nag-reserve dahil ito yung maganda ring tinitrain niya, no? At ang sinasabi po ng depensa rito, ibang partido yung nagpalutang ng assassin, mamamatay tao. Wala doon namang ganun binabanggit ang Vice President. Anong reaksyon niyo doon? Well, ang ano naman natin doon, yung the very words that she uttered, patayin mo si, di ba, BBM, si First Lady, si Speaker Martin Romualdez. Diba? Patayin mo. Yun yung qualifying doon, yung patayin mo. Opo. So nanggaling yun mismo sa binigkas ng ating pangalawang Pangulo. So hindi ko alam kung ano yung iba pang way to interpret that, Ricky, no? Opo. Kasi yan mismo mga statements yan, these are uttered no less than the Vice President. Opo. So kaya nga dahil doon nagkaroon ng breach of public trust. Kaya we consider this as a impeachable offense. So, one final point dito sa area na to, Kong, ay yung parang ang gusto rin hong palabasin ng defense dun sa line of questioning, yung selectivity, yung pagkakaroon ng parang selective na investigation ng NBI, kasi parang kaya inuna niya sa mga question niya ay parang may formal complaint ba ang presidente? May formal complaint ba ang vice at saka yung dating House Speaker? Paano niyo yun binasa at paano niyo yun tinitimbang sa House Prosecution Panel na parang may mga sagot din si Kalilong na medyo nag-alagan siya doon, no? Paano niyo yun? Sabi niya, ang sagot niya dyan the threat was absolute, di ba? Absolute. Absolute. Sabi niya, no? Kasi naman, ika nga, a threat the head of our state, the head of our country, the head of our
government, ang pinakamataas na makapangyarihang tao sa ating bansa ay tinreten mo. At kung saan, no, na kung saan ikaw ang maaring pumalit, no? Ito ay magiging national security issue. Di ba? So because this has now become a national security issue, the threat to the president equals national security threat, no? So dapat magkaroon ito ng investigation. Opo. Di ba? Kaya automatic yan eh. All the national security agencies ng gobyerno ay dapat automatic umaksyon kaagad. Any threat, no? That they considered a serious threat, dapat yan may investigation at ingatan na kaagad ang ating mga opisyal. Automatic yun. Halimbawa, di ba, hindi ka naman pwedeng sa Amerika nga, sumigaw ka sa Times Square doon na gusto ko nga putulan ng liig yan si Trump. Automatic. Baka hindi ka na makaalis nung park. Automatic yun because they consider that a serious threat. So, ganun din naman tayo. Kasi nga, sa aming paniwala, ang ating Pangulo ay leader nating 110 million Filipinos na hindi dapat tinetreten. So even without formal complaint of grave threats. Oo. Yes, that is motu proprio. Sabi nga Motu proprio. kahapon, motu proprio. Oo. Yeah. All right. Sige. So ano po ang tama ba ako na gusto ninyong kaya si Zulaika Lopez, attorney, will stand as a witness. Parang hostile witness ito. Tama ako, no, Kong? Well, una, nung ni-request ng prosecution na siya ay maging isang witness, yes, hostile siya kasi doon naman siya sa panig ng depensa. Oo. Kahapon, it made her more significant, no? Kasi Yes. nga, ginamit yung video niya. Yes. So, ngayon, that justified, no, the request of the prosecution na gamitin siya bilang isang witness. Opo. Oo. So anong inaasahan natin dyan by next week? No, 3 ang inyo naka-schedule pong humarap sa witness stand. Well, of course, tuloy-tuloy yung paglalatag ng ebidensya, which is mahalaga na Opo. dapat talaga makita, madinig ng ating mga kababayan. Itong sinabi ni John Mark Lilong will be substantiated o kaya palalakasin, no, ng aming pangalawang witness, no. Yung susunod pang mga witnesses will definitely strengthen o maaaring magpalakas na posisyon ng prosecution na ito ay hindi gawa-gawa, hindi ito maniobrang video, hindi ito manipulated video, hindi ito artificial intelligence. Ito po may katotohanan na meron talagang ginawang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo na naging issue of a national security issue. Opo. So yung sa NBI agent, sa tingin ninyo ay hindi natibag yung kanyang credibility given na, kahit si Senador Robin Hood Padilla nanghihingi ng credentials, may mga lumutang ng pagtatanong tungkol sa artificial intelligence video at yung kakayahan niya na magsuri ng algorithm. Kayo ay confident sa panel that yung credibility ng inyong witness. Ano siya, competent ang kanyang, Kong, ang kanyang classification, competent witness, tama ba? Oh, yes. Oo. Competent witness. Competent siya. In fact, not just yung kanyang mga credentials, no? Nakita naman natin the way he replies to to a question, di ba? Yeah. Nakita natin sa pagtatanong sa pagkakaroon ng cross-examination ng defense panel, and he was consistent. At he stood by his statement saying na kami po ang sumuri niyan, kami po nag-imbestiga niyan, ito po ang aming findings, wala hong pagmamanipula dyan sa video na yan. At sila ang mayroong competence to say this kasi sila ay may credentials. Yeah. Sila ay may kakayahan, sila ay may expertise. Alright. Sige. Naku, Kong, maraming salamat sa panahon mo at information. Magbabantay kami as always. Salamat. Mabuhay ka. Thank you. Maraming salamat, Ricky, and more power. Former Representative Robert Ace Barbers, tagapagsalita ng House Prosecution Panel at tumatayo ring advisor. ACXL 558. Commercial muna tayo. 8:30 na po ng umaga.
This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.